Kailangan nagpakita na tayo ng pangil dyan sa China. Hindi na uubra yung ganyang diskarte nila. Hindi na uubra yung pambabalahura nila. Hindi na uubra yung pambabastos nila sa Philippine Coast Guard, sa Philippine Navy. Diba? Kailangan pakitaan natin ng pangil yan, China. Kasi kung hindi natin papakitaan ng pangil yan, patuloy tayong babastusin yan. No? Patuloy tayong kakayang-kayanin ng China. Patuloy tayong ibubuli ng China. No? Dapat na pinapakita na ng gobyerno natin na may pangil tayo. Diba? Sa mga ginagawa na yan ng China. Hey, what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Mobs TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga babayan at ngayon ay pag-uusapan natin itong balitang ating nakalap mga tol mga babayan. At doon sa nagsasabi po, doon sa comment section na mas nauna pa daw po ako sa GMA 7. Mamaya malalaman mo. Manood ka kasi. Manood ka ng mga balita, maging updated ka. Ha? Baka kasi ang alam mo lang yung panoorin yung mga fake news. Ha? Yan ang problema sa inyo no? Pagka hindi nyo napapanood ng buo yung video, naniniwala kagad kayo. Ano yan? Gawain ng mga ano yan, nasa kapilang parlor, yung mga supporters doon. O ano masasabi na naman ninyo dito sa ginawa na to ng China, mga kababayan? Grabe, siyam na barkong pandigma ng China dumaan malapit sa baybayin ng Northern Luzon, mga babayan. Grabe Itong ginagawa na to ng China, mga babayan, ay malinaw na pambabastos po sa atin. Pambabastos sa puwersa ng Philippine Navy, pambabastos sa Pilipinas, mga babayan. At the same time, ito po ay pagpapakita rin ng kanilang pagpoprotesta diyan po sa balikatan exercises na matagal naman nang ginagawa ng Pilipinas at ng Amerika. Ang hindi ko maintindihan dito sa China, bakit ngayon sila palaging gumagawa ng mga ganyan? Nagpapakita ba sila ng kanilang puwersa? Okay, so alamin natin itong balita na to mga babayan. At, pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. And please don't forget to comment mga babayan ng inyong mga opinion. Panoorin natin itong balita na to. Doon sa nagsabi po, nauna pa ako sa balita. Wala kaming gagawa ng reaksyon at mga komentaryo. Kung wala po mga balitang ganito. Okay. Delete mo na yung comment mo dyan. Okay, so tara, let's go. Umpisahan na natin ito mga tol. Time is the number of escorts. What is unusual for this time is the number of escorts. 6 warships and 2 support vessels. 6 warship and 2 support vessel daw mga babayan, Kinumpirma ng Philippine Navy ang pagdaan ng aircraft carrier Shandong ng People's Liberation Army Navy ng aircraft carrier, 6 na warship at 2 vessel ng China dumaan malapit sa baybayin ng Northern Luzon, mga babayan. China, kasama ang 6 pang barkong pandigma na nagsisilbing escort nito at 2 pang surveillance ship sa hilagang bahagi ng bansa. Alas 9 ng umaga nitong Martes na mataan ng aircraft carrier Shandong CV-17 sa layong 2.23 nautical miles southwest ng Babuyan Island sa Cagayan. Grabe, sobrang lapit nito mga kababayan. 2.3 nautical miles lang. Sobrang lapit nito mga kababayan. Bandang alas 12 naman ng tanghali, isang 815A Chinese electronic surveillance ship BGI 797 naman ang namataan sa layong 33 nautical miles northwest ng Dalupiri Island o 38.91 nautical miles northwest ng Pagudpud, Ilocos Norte. Grabe, pati sa Pagudpud, mga babayan, malapit sa Pagudpud. Yung mga pinupuntahan na to ng barko ng China. Sinasabi sa inyo mga babayan, pag poprotesta to, China, punta na lang kayo sa West Philippine Sea o kaya dyan sa Zambales. Para hindi naman ganong obvious yung ginagawa ninyo. Na nagpo-protesta kayo sa balikatan exercises. Hindi rin naman obvious, China.
no, na pinapakita ninyo yung aircraft carrier ninyo. No, hindi obvious yung mga ginagawa ninyo. Ba't di kaya pumunta na lang kayo doon sa Zambales, no, at sumali kayo sa balikatan exercises. Diba? Masyado kayong papansin. Alam niyo sa ginagawa ninyong yan, mga kababayan, ang ginagawa na yan ng China, magdudulot yan ng isang malaking gera. No, isang malaking kaguluhan. No, kagaya ng sinasabi natin. Dahil yung ginagawa nila na yan at nagkaroon talaga ng konting pagkakamali lang. No, konting pagkakamali lang. Problema ang ginagawa na yan ng China, mga kababayan. No? Sinasabi nila na Amerika, Pilipinas, yung mga exercises na yan na sumisira sa kapayapaan at estabilidad, no, ng rehiyon na to, ng Asia. Sila ang sumisira dyan. Wala namang ibang bansa na sumisira dyan, na mga nanghaharas. No, walang ibang bansa na gumagawa ng mga ganyang hakbang dyan. Diba? Kundi yung bansa nyo lang, China. Kayo lang at wala ng iba. No? Oh, baka may mga ano dyan, may mga pakalat ng China dyan. Mga keyboard warriors ng China dyan, ha? Kayo, ha? Mga bayaran kayo ng China. Ayon sa Philippine Navy, bagamat dati nang nakikitang dumadaan ang aircraft carrier sa archipelagic water ng bansa, Yun na nga ang masaklap dun eh. Dati nang dumadaan, mga kababayan, no? Ibig sabihin, palagi nilang ginagawa yan. Pero anong ginagawa natin? Diba? Hindi po pwedeng ganyan. No? Palagi tayong binabastos ng China. Malay ba natin, no, na sila pala yung nagpapakalat, yung ganyang strategy nila, sila yung nagpapakalat ng mga drone. Diba? Yung submersible drone, no, na nakuha sa mga karagatan ng Pilipinas. Diba? Nag-i-espiya na sila. Diba? Posibleng ganon. No? Yung mga barko na yan, yung mga Chinese militia vessel nila, no? Yung mga Coast Guard nila, 'di ba? Para maharang nila yung mga messages ng mga Philippine Coast Guard, Philippine Navy, para makapag sila ng mga data, 'di ba? Para ma-hack yung system natin, 'di ba? Para makapag-espiya sila sa atin. Tapos yung mga Pilipino na nandoon sa China na hinuli nila, mga kababayan, ang pinalalabas nila mga espiya daw. Hindi gagawin ng Pilipinas yan. Mahiya naman kayo, China. Huwag niyong baliktadin ng sitwasyon. Kayo ang mahilig sa ganyan. Hindi gagawin ng Pilipinas yan. Ano naman ang i-spy namin sa inyo? Ba't kami mag-i-spy sa inyo? Diba? archipelagic water ng bansa, ngunit ito ang unang pagkakataon na ganito karami at dumaan sa ganito kalapit ang aircraft carrier ng China sa baybayin. Papansin nga kasi yung China na yan. Diba? Kung kailan may balikatan exercises, tsaka nila ginagawa yung ganyan. Kalapit ang aircraft carrier ng China sa baybayin ng bansa. As far as I know, yes. This is the first time that we've monitored that particular aircraft carrier that near to our coasts. Agad nag-deploy ng naval asset ang Naval Forces Northern Luzon para subaybayan ang mga warship at ni-radio challenge din ang mga ito. Hindi rin ito sumasagot sa radio challenge. Hindi kasi marunong mag-English yung mga yan. Hindi sasagot yan. Hindi marunong mag-English yung mga bobo yung mga yan. Eh. Diba? Ang alam lang yan, mambuli. Yun lang ang alam ng mga yan. While the normal procedure is for warship or foreign ship to reply, there are some instances na hindi sumasagot ang mga ito. This is one particular instance that the Shandong carrier battle did not give any reply. At the moment, it was challenged. Gayunman, isang normal naval operation aniya ang ginawa ng mga barko papunta sa isang partikular na lugar. Expeditious o tuloy-tuloy ang pagdaan ng mga barko, kaya wala namang dapat ikapangamba. No, hindi rin. No. Dapat tayong mangamba dahil sobrang lapit ng ginagawa nilang pagdaan na yan, mga kababayan. Diba? Iikot yan, babalik yan, dadaan yan dito na sa Mindanao. Kita nyo. Wala na may baikutan yan. O, iikot sila doon sa Japan. Iikot sila sa Taiwan. Pagbalik niyan, saan sila dadaan? Diba sa Pilipinas pa rin? Oh, so dapat talaga, minomonitor natin yan. Nagpapadaan-daan lang sila ng ganyan dyan. Diba? Ang mga katwiran nila palagi, freedom of navigation. Samantalang yung mga barko natin, nagpapatrolya sa West Philippine Sea, binabangga nila, hinaharas nila.
Diba? Ang maganda niya, mga kababayan, yung mga yung mga eroplano natin, yung mga fighter jets, yung sinasabi natin eh. Yung mga fighter jets na yan, gamitin na, no, ipang patrolya na dyan sa karagatan natin. Pagka may nakita mga ganyang barko, no, ng China, paliparin yung mga fighter jets natin. No, i-challenge sila. No, ipakita natin na may pangil din ng Pilipinas pagdating sa ganyan. Yung mga fighter jets, gamitin na pang patrolya. Hindi, huwag nang i-display lang. Diba? Kailangan nagpakita na tayo ng pangil dyan sa China. Hindi na uubra yung ganyang diskarte nila. Hindi na uubra yung pambabalahura nila. Hindi na uubra yung pambabastos nila sa Philippine Coast Guard, sa Philippine Navy. Diba? Kailangan pakitaan natin ng pangil yan, China. Kasi kung hindi natin papakitaan ng pangil yan, patuloy tayong babastusin yan. No? Patuloy tayong kakayang-kayanin ng China. Patuloy tayong ibubuli ng China. No? Dapat na pinapakita na ng gobyerno natin na may pangil tayo. Diba? Sa mga ginagawa na yan ng China. Well, it is within our territorial waters, but we cannot say for certain if they pose a real threat because their passage was expeditious. Inaasahan ng Philippine Navy ang pagdaan ng maraming barko sa lugar dahil ito ay isang maritime corridor. Lalo pa ngayong mayroong isinasagawang balikatan exercise sa operational area ng Western Command at Northern Luzon Command. Diba? Yung sinasabi sa inyo eh, papansin yung China. Diba? Papansin sila sa ginagawa nila na yan. Kung kailan may balikatan exercises, no, tsaka sila nagaganyan, tsaka nila pineflex yung kanilang mga warship, pineflex nila yung kanilang aircraft carrier, di ba? Pananakot yan, paninindak yung ginagawa na yan ng China. We expect a lot of vessels to transit that particular area, especially off the coast of the Babuyan Islands and the Lupiri Island because it's a recognized maritime corridor. With the Balikatan exercise ongoing, we also expect several key players to be there also to monitor the exercise. Huling na-monitor ng Philippine Navy ang aircraft carrier kagabi sa layong 180 nautical miles east ng Apari, Cagayan. Ryan Lacanlale. Diba? Umiikot sila eh. O ito pa oh, mula sa GMA mga kababayan oh. O yung naghahanap na yung balita sa GMA oh, ito na oh. 19 hours ago pa to. No, hindi mo napanood, hanapin mo sa akin. Dito, ginagawa natin komentaryo, nag-uusap tayo, pinag-uusapan natin, no, kung ano yung mga balita na to. No, nagbibigay tayo ng komentaryo natin, diba? Kaya, manood din kayo minsan sa mga balita, no, direct dun sa GMA News Integrated, diba? So, eto na mga tol. Ika-4 na araw na po ng balikatan exercises ng Pilipinas at Amerika. Habang nasa Mindoro ang mga barko ng Pilipinas, Amerika at Japan para riyan. May mga namataan namang barko ng China sa Batanes at sa Ilocos Norte. Nakatutok si Chino Gaston. Dakong alas 9 ng umaga nang makita ng Philippine Navy ang pagdaan ng Chinese aircraft carrier na Shandong sa layong 2.23 nautical miles mula sa Babuyan Island sa Batanes. Pasado alas 11:30 naman ng umaga nang ma-detect ang isang Chinese electronic surveillance ship sa layong 38.9 nautical miles mula Pagudpud, Ilocos Norte. Di ba? Surveillance ship, mga babayan, yun nandiyan dyan sa Pagudpud, no, Ilocos Norte. Di ba? Dapat doon sa mga barko na to, mga babayan, dinidikitan natin to. No, hindi na po pwede yung ganyang ginagawa nila. Masyado silang steady pulso. No? Hayahay. Diba? Ang layo-layo ng China. Diba? Dapat dito. Kung ito palulubugin nyo, no? Kung ito mga barko na to ng China palulubugin, wala na reinforcement yung mga yan. Oh, promise. Ang layo ng reinforcement nila eh. Kung ito palulubugin kagad kung magkakaroon ng kaguluhan na ganyan. No? Wala. Mahuhuli na bago dumating yung reinforcement nila. Patuloy na minomonitor ng Philippine Navy ang kilos ng mga barko gamit ang Maritime Domain Awareness Equipment habang sinusubukan naman namin kuhanan ng pahayag ang Chinese Embassy. Ang pagdaan nila. Wala. Yung Chinese Embassy na yan, dapat dyan sinisipa din eh. No? Nangyari ngayong ika-4 na araw ng balikatan joint military exercises
kung kailan mula Subic ay naglayag papuntang Mindoro ang mga barko ng US Navy, Pilipinas, Japan Self-Defense Force at US Coast Guard. Kasama sa Multilateral Maritime Event o MME ang BRP Gabriela Silang ng Philippine Coast Guard. Baka gusto nila sumali o baka sasali yung China sa balikatan. No, gusto nila sumali, no, kasi hindi sila invited sa balikatan eh. So baka gusto ng China, uy, nandito yung mga barko namin, sali kami dyan sa balikatan na exercise. BRP Ramon Alcaraz at Apollonario Mabini ng Philippine Navy, kabilang sa pagsasanayan ng cross-deck operations o ang paglapag ng mga helicopter ng mga kaalyadong bansa sa landing deck ng mga barko ng Pilipinas, pagpunteriya sa isang floating target sa dagat, pag-refuel o pagkarga ng langis sa mga barko ng mga kaalyado habang naglalayag, at search and rescue scenario bilang paghahanda sa pagsagip ng mga crew ng mga lumubog na barko. Isa rin sa mga pakay ng Balikatan Joint Military Exercises ang palakasin ang kakayahan ng Pilipinas na idepensa ang sarili nitong teritoryo, at ang mga US equipment na dumaraan o mananatili dito ay tanda na hindi lamang hanggang salita ang suportang ibibigay ng mga kaalyadong bansa sa Pilipinas. Alright, so yan, ano masasabi niyo dyan mga kababayan? Paki-comment po sa ibaba ang inyong mga opinion na natin yung pag-usapan. Alright? So yan, muli kita tayo sa ating next video upload. Ito ang inyong Kuya Mobs dito sa Mobs TV. Peace. I'm out.